parang may mga kabayong nais kumawala sa dibdib ni Hazel habang nakatitig sa kanya si Johan. Nangungusap ang mga mata nito, tila may nais ipahiwatig ngunit nanatiling nakatingin lang ito sa kanya. At parang may puwersang nagbubulong sa kanya kaya bigla siyang napayakap dito't siniil ito ng halik sa mga labi. Shit, nangako lang siya noong isang araw na hindi na niya papayagang maangkin siya nitong muli. Na kahit na anong mangyari, hindi na siya bibigay. Pero siya pa itong unang humalik dito? Ano ba itong nangyayari sa kanya? Talaga bang hindi na siya titino? Buong init naman yung tinugon ang mga halik niyang yon. Tinawag na niya na kung ano-anong pangalan ng kanyang sarili para lang matauhan siya and yet parang ayaw siyang pakinggan ng puso niya. Parang wala na siyang pakialam sa kung anong mangyayari bukas. Ang mahalaga ay ang ngayon. Alam niyang mali ito pero wala eh. Mahal talaga niya ang lalaking to at ibibigay niya ang lahat para sakaling dumating man ang hangganan. Alam niyang binigay niya ang lahat. Nagsalubong ang kanilang mga dila. Sabay nilang ninamnam ang tamis ng bawat isa. Naramdaman ni Hazel ang mga kamay nito sa likuran niya habang binababa ang zipper na suot niyang bestida. Ngunit bago pa nito yun tuluyang maalis ay tumunog na ang phone nito. Kumala siya rito, napilitang sagutin ni Johan ang tawag. What? Sabi nito nang makausap ang nasa kabilang linya. Napailing ito sa kabumuntong hininga ng malalim. Papunta na ako dyan. Pagkatapos nito makipag-usap sa telepono ay hinawakan nito magkabilang niyang balikat. I'll be back. Wag na wag kang lalabas ng bahay o magpapapasok ng kahit na sino. Hinalikan niya ito sa noo saka mabilis na sumibad. Nag-aalalang sinundan na lamang niya ito ng tingin. Hindi ito basta na lamang aalis kung hindi importante ang lakad nito. May kinalaman ba yun sa mga pumatay kay Samantha? Or yung iba pang mga kalaban nito? Ngayon lang biglang nagsingkin sa kanya kung anong panganib na palaging nakaabang sa isang kagaya nito. Alam kaya ni Samantha ang totoong pagkatao ni Johan? Sa bagay, mukhang wala naman itong inilihim sa yumaong kasintahan. Nangangatalang buong katawan ni Johan habang nakalud sa kanyang harapan ng lalaki. Patawarin niyo ako, napagkutusan lang ako. Sumunod lang ako sa pinag-uutos sa akin. Nagmamakaawang sabi ng lalaki sa kanya. Sinong nag-utos sa'yo? Matiim na tanong ni Johan sa lalaki. Tumikom ang bibig ng lalaki. Waring tinatansya kung ipagtatapat ba nito sa kanya ang buong katotohanan o tatanggapin na lamang nitong malupit niyang hatol. Malamang na alam nitong iisa lang ang kahahantungan ng buhay nito. Umamin man ito o mananahimik. Kung hindi ka aamin, hindi lang ikaw ang papatayin ko. Nagbabantang sabi niya dito sa nanyasan niya isa sa mga tauhan niya. Lumapit ang tauhan sa kanya, bitbit ang isang cellphone. Inon niyang loudspeaker. Mula doon ay maririnig ang umiiyak ng mga bata. Nakikilala mo bang mga boses ng mga to? Napaiyak ang lalaki. Huwag mo silang idamay, wala silang kinalaman dito. Talaga ba? Mas lalong tumalim ang kanyang mga mata. Nanggigigil na tinadyakan ni Johan ang lalaki. Sino ang nag-utos sayong patayin ng mga magulang ko? Malakas na sigaw niya dito. Halos lumabas ng kanyang mga litid. Ang totoo ay alam naman niya kung sinong nagpapatay sa kanyang mga magulang. Gusto lang niya marinig mismo sa lalaking ito ang kumpirmasyon sa hinala niya. Hindi makapagsalita ang lalaki. Akala mo ba nagbibiro ako? Papatayin ko talaga mga batang yun kapag hindi ka nagsalita. Kung halang ang kaluluwa mo, masalang ang kaluluwa ko. Kayo ng amo mong nag-udyok sa akin na gawin ito. Buhay ang kinuha mo. Kaya buhay din na magiging kabayaran ng inutang mo. Naintindihan mo ba ako? Singhal niya rito. Nanginginig sa takot ang matanda. Pinagsisihan ko ng lahat ng nagawa kong mga kasalanan noong araw. Umiiyak na sabi nito sa kanya. Magsisi ka man, hindi mo na may babalik ang buhay ng mga magulang ko. Ani ang ikinasa ang hawak na baril at muling tinutok sa sentido nito. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin ang mawala ng mga magulang, ha? Alam mo ba yung hirap na pinagdaanan ko? Galit na sabi ni Johan dito. Kulang pang kabayaran ng buhay mo sa lahat ng mga masasakit na pinagdaanan ko nang maulila ako. Pakiramdam niya ay muling nanumbalik ang lahat ng mga masasakit na naging karanasan niya noong bata pa siya hanggang sa magbinata siya habang tinitingnan ng matanda. Wala ni katiting na awa siyang nararamdaman. Alam niyang karapat dapat lang nahatulan ng kamatayan ng matandang ito.
Patawarin mo ko. Maniwala ka sa akin. Pinagsisihan kong lahat ng mga kasalanang nagawa ko dahil hanggang ngayon, hindi ako pinapatahimik ng konsensya ko. At kung buhay kong kabayaran sa lahat na nagawa ko, maluwag ko yung tatanggapin. Pero huwag mong idamay ang mga apo ko. Wala silang kinalaman dito. Maniwala ka sa akin. Hindi ko patatahimikin ang konsensya mo kapag may ginawa. Wala akong konsensya. Sigaw niya rito bago pa nito maituloy ang sasabihin. Bibilangan ko kayo hanggang 5. Kapag hindi niyo sinabi kung sino nag-utos sa inyo, isa-isa kong papatayin ng mga bata. Aniya rito saka nagsimulang bumilang. 1, 2. Ang ama na Pangulo natin ngayon, ang dating Senator Benjamin Veloso. Siyang nagutos sa akin patayin ang mga magulang mo. Pagkasabi nun sa kanya, pinutok ni Johan sa ulo nitong hawak na baril. Lumagapak sa sahigang matanda. Halos sumabog ang ulo nito. Mabilis na siyang tumalikod. Hindi na siya nagulat pa sa ipinagtapat nito sa kanya. Matagal na niyang alam ang totoo. Gusto lang niyang marinig sa mismong pumatay sa mga magulang niya ang confirmation kung kaya't napakatagal din niyang pinaghahanap ang matanda. Kagabi nga ay tinawagan siya ng isa sa mga tauhan niya para sabihing natagpuan na ng mga ito kung saan ito nagtatago. Sa bundok Banahaw sa Quezon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa, kaagad nilang nilakbay ang Quezon Province para kuhanin ang matanda. Nilingon niya to. May isang bagay ang tila kumuwala mula sa kanyang dibdib nang matiyak na wala ng buhay ang pumatay sa kanyang mga magulang. Pero hindi pa tapos ang laban, nag-uumpisa pa lang siya. Samantala, kinakabahan si Hazel habang naghihintay sa pagdating ni Johan. 2 araw nitong hindi umuwi ng bahay. Nag-aalala na siya. Tinatawagan niyang phone nito pero cannot be reached lamang yon. Hindi niya alam kung nasa walang signal itong lugar o talagang ayaw lamang nitong sagutin ang tawag niya. Simula nung umalis ito hindi siya gaano nakatulog sa kakaisip dito. Magkahalong pag-aalala at pagka-miss niya dito. God, ilang araw lang naman na hindi niya ito nakita ay miss na kaagad niya to. Paano pa kaya kapag natapos ng lahat ng to? Magsisimula ng dingin ang kasong sinampa niya laban sa madrasta niya at sa mga naging kasabwat nito para patayin ang kanyang ama. Malapit na ring matapos ang 6 months contract niya kay Johan. Iniisip pa lamang nilang maghihiwalay sila ay naninikip ng dibdib niya. Parang hindi niya kakayanin. Masyado nang nahulog ang loob niya dito. Kasalanan bang ibigin ng isang lalaking wala namang nararamdaman kung hindi libog lang ng katawan para sa'yo? Bukod sa isa pa itong mafia. Ano ba naman to? Gwapo lang ito pero bukod doon, lahat ng characteristics ng ideal man niya ay wala kay Johan. And yet heto't umiibig siya dito. Ganito na ba kababang standard niya sa pagpili ng lalaking mamahalin? Pero mas matimbang ang kanyang puso kaysa sinasabi ng kanyang utak. To heck with her standard. Basta nagmamahal siya. No if, no buts. Pagkatapos magluto'y naligo na siya. Umaasa siyang uuwi ngayong araw na ito si Johan. Miss na niya itong talaga. Ngunit lumipas ang buong gabi hanggang sa dalawin na siya na antok ay hindi dumating si Johan. Tinawagan ni Johan si Attorney Mendez para tiyaking hindi matatalo sa kaso si Hazel. Kung kinakailangan magbayad sila ay gagawin niya, matiyak lang na ipapakulong nito ang lahat ng sangkot sa pagkamatay sa ama nito. Alam niyang nararamdaman ni Hazel. Alam niyang hindi rin ito matatahimik kagaya niya kung hindi nito mapaghihigantihan ang mga taong tumarantado sa ama nito. Tiniyak rin niyang nasa pangalan ng muli ni Hazel ang bahay at lupa ng mga magulang nito. Bago sila maghihiwalay ay titiyakin niyang nasa maayos na kalagayan si Hazel. Nakausap na rin niya si Attorney Mendez na ayusin ang lahat ng mga gastusin nito sa eskwelahan. Alam niyang isa sa mga pangarap ni Hazel ang makatapos. Kaya naman sasagutin na rin niyang lahat ng gastos sa pag-aaral nito. Sinabihan niya si Attorney Mendez na palabasin na lamang ng eskwelahan na igagrant nila ng scholarship si Hazel, tuition fees and allowances. Mas mainam nang isipin itong wala siyang kinalaman para makabalik ito sa pag-aaral. Nakapagdesisyon na siya. Pagbalik niya ng Maynila ay tatapusin na niya ang kontrata nila ni Hazel. Ayaw na rin niyang magkaroon ng kahit na anong ugnayan dito. Magiging abala siya sa pagtugis sa mga pumatay sa mga magulang niya. Hindi na kailangang masangkot pa si Hazel sa gulo niya. Besides, gusto niya magkaroon itong muli ng normal na buhay. Ayaw niyang maging unfair kay Hazel. Masamang pakiramdam ni Hazel na magising kinabukasan.
Masakit na masakit ang ulo niya pero pinilit niyang bumangon para mag-prepare ng breakfast dahil baka dumating si Johan ngayong umaga. Pagkaluto ng almusal ay naupo siya sa sofa. Para siyang masusukang hindi niya maintindihan. Masakit din ang buong katawan niya. Mainit din ang pakiramdam niya. Gusto sana niyang bumalik sa kama pero parang nangihina na siyang umakyat kaya nahiga na lamang siya sa mahabang sofa. Nangangalikig siya sa ginaw. Patay naman ang aircon pero feeling niya ay naka-aircon siya. May trangkaso ata siya. Mapapapikit na siya nang bumukas ang pinto ng bahay. Kahit masamang pakiramdam ay na-excite siya. Paglingon niya ay nakita niya si Johan. Hindi niya alam kung guni-guni lamang niya o totoong nakita niya sa mga mata nito ang pagkasabik sa kanya. Tumayo siya para sana salubungin ito, ngunit para siyang matutumba sa sobrang pagkahilo. Hazel, what's wrong? Narinig pa niyang nag-aalalang tanong ni Johan sa kanya. Tumakbo ito kaagad papalapit sa kanya. Putlang-putla na ang mukha niya. You're sick, sabi nito nang mahawakan siya. Binuhat siya nito't dinala sa kwarto niya. Kumuha ito ng ice at binalot ng face towel. Saka pinunas sa mukha niya para raw bumaba ang lagnat niya. Pinainom din siya nito ng paracetamol at vitamin C. Pinagluto rin siya nito ng rice porridge. Matapos siya nitong pakainin ay binalot siya nito ng kumot at inutusan na magpahinga. Hapon na nang muli siya nitong silipin sa kwarto niya. Tamang-tamang kagigising rin lang niya. Kamusta na pakiramdam mo? Tanong nito. Medyo okay na. Uminom ka ulit ng gamot after dinner. Nagpupuyat ka yatang madalas kaya mahinang resistensya mo. Kulang ka rin siguro sa exercise. Sabi nitong tumayo at lumabas ng kwarto niya. Nang bumalik ito ay may dala ng kalamansi juice at prutas para sa kanya. Magmeryenda ka na muna. Sabi nitong pinatong sa gilid ng mesa. Ang dalang pagkain sa kanaupo sa gilid ng kama. Masarap tong banana float. Ito yung favorite dessert ko. Kapag may nakita kang ganitong klase ng banana float sa mga restaurant, ibig sabihin sa akin yun. Bakit banana float? Tanong niya. Ngumiti ito. This is my mom's favorite. Masarap siyang gumawa nito. Sabi nito sa kanya. Ramdam niyang pangungulila nito sa mga magulang. Nakaka-relate siya dito dahil ganun din ang nararamdaman niya. Maraming mga masasarap na pagkain na nagpapaalala sa kanya sa mama at papa niya. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Kahit masama ng kanyang pakiramdam ay masaya siyang makita ito ngayon. Ang tagal mong nawala, saan ka ba nagpunta? Kasual lang na tanong ni Hazel para hindi halatang masyado siyang curious. Iniisip pa lamang niyang babae ang dahilan kaya pansamantala itong umalis ay para nang hinihiwang puso niya. May inasikaso lang ako. Pansamantala munang sinantabi ni Johan ang kanyang mga plano. Gusto niyang matiyak na malakas na si Hazel kapag naghiwalay sila. Kaya naman na matiyak nang wala na itong sakit ay niyaya niya itong mag-jogging. Kailangan mo mag-exercise kaya palagi kang nagkakasakit kasi kulang ka sa exercise. You have to take care of yourself, Hazel. Aniya rito nang magreklamo ito sa kanya. Kagagaling ko lang sa sakit eh. Kumakamot sa ulong sabi nito. Baka mabinat ako. That was 3 days ago. Nakapagpahinga ka na ng maayos. Pwede ka na mag-exercise. Istriktong boses na sabi niya dito. Ang aga-aga pa eh. Reklamo ni Hazel sa kanya. Mas maaga, mas mabuti. Sabi nitong hinila ito mula sa sofa. Let's go. Kakamot-kamot sa ulong sumunod sa kanya si Hazel. Nasa kanto pa lang sila ng subdivision ay nagreklamo na to. Hindi niya alam kung matatawa o may inis dito. Sino sa palagi mo mag-aalaga sa'yo kapag wala na ako? Tanong niya rito. Napahinto ito sa pagtakbo. Come on Hazel, kailangan mo alagaan ang sarili mo kapag wala na ako. Sooner or later maghihiwalay tayo. Matatapos ng kontrata natin. Gusto kong pangalagaan mo sarili mo kapag hindi na tayo magkasama. Aniya rito, hindi niya alam kung bakit parang ang sakit-sakit sa dibdib niya habang sinasabi yun kay Hazel. Pero kailangan nilang harapin ang katotohanan na pansamantala lang naman ang lahat ng ito't pasasaan ba't matatapos din. Parang hindi na ako sanay na nawala ka. Narinig niya sabi ni Hazel habang nakatingin sa kanya. Ramdam niyang lungkot sa boses nito. Natigilan siya. Parang sinuntok ng matigas na bagay ang dibdib ni Hazel sa sinabi niya ni Johan. Napakurap-kurap siya. Oo nga pala, malapit nang matapos ang kontrata nilang dalawa. Hindi na yata siya sanay na hindi ito kasama. Alam mo 6 months lang ang kontrata natin, right? Sabi ni Johan sa kanya, hindi siya nakaimik.
Ngayon pa lang ay parang gusto na niyang umiyak at magmakaawa na wag siya nitong iiwan, na mahal niya ito at payag na siya kahit siya lang ang nagmamahal basta magkasama pa rin sila. Ramdam niyang pag-iinit ng kanyang mga mata, parang gustong-gusto nang tumulo ng mga luha niya. Besides, ayaw mo nun, hindi mo na makikita ang pagmumukhang to. Pabiro pa nitong sabi sa kanya. Wala na makikialam sa bawat. Tuluyan na pumatak ang mga luha niya. What if sabihin ko sa iyo mahal na kita? Na natutunan na kitang mahalin at hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka? Hindi na nakatiis na sabi niya. To heck with her pride. Gusto niyang malaman itong tunay niyang nararamdaman at wala na siyang pakialam kasi hodang magmukha siyang tanga. Ang mahalagay na sabi niya ang totoong nilalaman ng puso niya. Nagulat si Johan sa ipinagtapat ng asawa. Ilang sandali itong natahimik. Hindi niya mabasang reaksyon sa mukha nito. Pansamantalay parang natuwa ito na biglang nagalit na hindi niya maintindihan. Mahirap talagang basahin ang nilalaman ng damdamin nito. Hanggang ngayon ay nangangapa pa rin siya. May mga sandali kasing pakaramdam niya ay nagugustuhan na rin siya nito, pero mas madalas ay parang galit ito sa kanya, talagang katawan niya lang ang habol. Alam mo bang si Samantha lang ang babae sa buhay ko? Hindi ba? Pero patay na si Samantha. Umiyak na sabi ni Hazel dito. Shit Hazel, hindi ba sinabihan na kita sa umpisa pa lang, don't ever fall in love with me? Sigaw nito sa kanya. Akala ko ba malinaw na sa iyong lahat bago pa may mangyari sa ating dalawa? Napakagatlabi siya. At saka hindi ba sabi mo yung Ricky na yun Hindi ko gusto si Ricky. Sinabi ko lang yun para iligaw ka. Niyang sabi niya rito. Ikaw talagang gusto ko. Hazel, sabi nito na pasukli ang isang kamay sa buhok. Sisirain mo lang ang buhay mo sa akin. Sigaw nito sa kanya. Naglakad nito pabalik sa bahay, umiiyak na nakasunod lamang siya dito. Hindi malaman ni Johan kung anong kanyang gagawin sa ipinagtapat na yun ni Hazel sa kanya. Mas lalo sigurong dapat na niya itong paalisin sa bahay. Naguguluhang sumakay siya sa kanyang kotse at umalis. Hindi niya alam kung sinong kakausapin ng mga sandaling iyon. Galit na galit siya at hindi niya alam kung ano nga ba talagang kinagagalit niya. Iisa lang ang tiyak niya, isang malaking kalokohan na ibigin siya ni Hazel. Humahanap lang ito ng sakit ng ulo. Tinawagan niya si Milary at nihaya itong lumabas. Baka sakali makalimutan niyang lahat ng sinabing yun ni Hazel kapag lumbas sila ni Milary. Iyak nang iyak si Hazel habang nakadapa sa kama. Hindi niya alam kung tama nga bang ginawa niya. Baka sa halip na mapaibig niya si Johan ay mas lalo namang niya itong tinaboy palayo sa kanya. Pero talagang hindi niya na kayang pigilan kanina ang kanyang damdamin kaya sinabi na niya lahat. At least wala na siyang itinatago ngayon. Hanggang sa sumapit ang hating gabi hindi pa rin umuwi si Johan. Lumamig ng hapon ang inihanda niya. Tinamad na rin siyang kumain kaya nagkulong na lamang siya sa kanyang kwarto. Pero hindi siya dalawin ng antok dahil hinihintay niyang pagdating ni Johan. Pero papasikat ng araw ay hindi pa rin ito umuwi. Hanggang sa makatulog na lamang siya sa kahihintay dito. Masakit na masakit ang ulo ni Johan nang magising kinabukasan. Naparaming inom niya at hindi niya kayang magmaneho kaya sa isang motel na lamang siya nagpalipas ng gabi kasama si Milary. Napalingon siya sa babaeng tulog na tulog pa. Sa sahig ay nagkalat ang mga condoms na ginamit nila. Hindi na niya matandaan kung nakailang putok siya. Bastang tanda niya si Hazel ang naisip niya habang inaangkin niya to. Napakunot noo pa siya nang pagharap sa salamin ay makita mga kiss marks niya sa leeg at si dibdib. Shit, sa lahat pa naman ay ayaw niya ay yung nilalagyan siya ng mga kiss marks sa mga visible na area. Sa sobrang kalasingan hindi niya namalayan kung ano-ano pinagagawa nilang dalawa. Pagkabihis niya ginising na niya si Milary, ngunit sinabihan siya nito na mauna na siyang umuwi. Inaantak para ito't mamaya ng hapon lalabas ng motel. Binayaran na lamang niya ang lahat ng bill saka nauna na siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay sinalubong kaagad siya ni Hazel. Kitang-kita niyang bahagya itong natigilan na mapansin ng mga kiss marks sa leeg niya. Kaya pala hindi ka umuwi kagabi kasi may kasama kang babae. Sita nito, hindi maitagong inis sa boses nito. Yes, at wala naman akong obligasyong magpaalam sa'yo sa kahit na anong mga lakad ko. Hindi ba? May sarkasam sa tonong sabi ni Johan dito. Malinaw naman sa'yo sa umpisa pa lang kung ano lang tayo, hindi ba? Oo, malinaw sa akin kung ano lang tayo. Pero sana naman be sensitive enough. Umiyak sa galit na sabi ni Hazel sa kanya. Alam mo na nga kung anong nararamdaman ko. Kailangan pa bang harap-harapang ipamukha sa akin kung ano lang ako sa buhay mo? Shit Hazel, bakit kung magsalita ka parang kasalanan ko pang lahat? Yamot na sabi ni Johan dito.
Eto bang gusto mo ha? Maras niya itong siniil na halik. Ngunit mabilis itong nagpumiglas at kumawala sa kanya. Shit you Johan! Sigaw nito sa kasinampal siya ng ubod ng lakas. Hindi ko alam kung bakit ako na in love sa isang gagong kagaya mo. Oo, gago ako. Alam mo naman yun sa umpisa pa lang, hindi ba? Gago ako't hindi ako karapat-dapat mahalin. Ngayon kung hindi ka na makatiis sa kagaguhan ko, malaya ka na umalis ng bahay na to. Sigaw na Johan dito sa kamabilis na itong tinalikuran. Nangangatal ang buong katawan ni Hazel habang sinusundan ng tingin si Johan. Nangangatal siya sobrang galit na nararamdaman. Kung noon ay galit na galit siya sa madrasta niya na palayasin siya nito sa sarili niyang bahay, ngayon ay doble ang galit na nararamdaman niya. Pero masigit ang galit na nadarama niya sa kanyang sarili kaysa galit para kay Johan. Nagagalit siya dahil hindi niya nagawang pigilan ng kanyang sariling mahalin ito. Nagagalit siya dahil hinayaan niyang mabulag siya ng kanyang labis na pagmamahal. Parang hinihiwa ng maliliit na pirasong puso niya ng mga sandaling iyon. Kaagad niyang tinawagan si Ricky. Pwede bang magpasundo ako sa iyo ngayong gabi sa may kanto ng Legazpi Street? Gumagaralgal pang boss na sabi niya sa kabilang linya. Nagulat si Johan nang paglabas niya ng kanyang kwarto ay makita nakabukas ang pinto ng kwarto ni Hazel. Bigla na puno ng takot ang kanyang dibdib. Nang pumasok siya doon ay wala ng mga gamit nito. Nagmamadali siyang tumakbo pababa, wala na ito sa buong bahay. Sumakay siya sa kotse para hanapin ito sa loob ng subdivision, ngunit hindi na rin niya ito inabutan. Shit! Nag-alala siya kung kaya tinawagan niyang kanyang mga tauhan para hanapin si Hazel. Pakiramdam niya ay may bahagi sa puso niya unti-unting namamatay ng mga sandaling iyon. Hindi ba ito talaga naman ang gusto niyang mangyari? Ang matapos ng kung ano mang nagsisimulang umusbong sa kanila ni Hazel. Hindi ba dapat parang nabunutan na ng tinik ang pakiramdam niya dahil si Hazel na mismong kusang umalis? Pero bakit nasasaktan siya? Bakit iba itong nararamdaman niya? Maya-maya ay tumawag ang isa sa mga tauhan niya at may pinadala itong larawan sa kanya. Dumilim ang kanyang mukha na makita si Hazel kasama ni Ricky papasok ng isang motel. Napakuyom ang kanyang mga palad. Parang gusto niya magwala ng mga sandaling iyon. Talaga bang ganun ang babaeng yun? Kahit sinong lalaki handang ibigay ang sarili. Gusto niya sana itong sugurin, ngunit naisip niyang mabuti na nga rin ang nangyari. Ngayon ay makakalaya na siya. Tinatapos na niyang kung ano man itong damdamin na unti-unti niyang nararamdaman para sa babaeng yun. Mabuti na rin habang maaga pa ay nakilala niya kung sino itong talaga. But damn, hindi niya kayang hayaan makasama ni Hazel ang lalaking yun buong magdamag. Nagmamadali niya itong pinuntahan sa address na pinadala sa kanya ng kanyang tauhan. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin dito. Medyo awkward na sabi ni Hazel nang ihatid siya nito sa isang motel. Okay na ako, pwede mo na akong iwan. Mukha namang safe ako dito, sabi niya sa binata. Pasensya ka na talaga kung naistorbo pa kita. Parang blanco kasing utak ko kanina kaya ikaw ang naisip kong tawagan. Wala yun. Pasensya ka na rin kung hindi ko ma-offer ang bahay namin sa'yo. Alam mo naman si Ella. Kumakamot sa ulong sabi nito sa kanya. Naintindihan ko naman yon, saka ayoko rin naman makaistorbo sa inyo. Sabi niya rito, binuhat na niya ang 2 maleta. Gusto mo bang ihatid kita sa kwarto mo? Offer nito sa kanya. Naku, wag na. Kaya ko na to. Aniya. Sige na, umuwi ka na. Salamat talaga. Sigurado ka bang okay ka lang dito? Paniniyak nito sa kanya, tumango siya. Okay lang ako, kaya ko na to. Umuwi ka na rin at magpahinga, pasensya na talaga sa abala ha, aniya rito. Tumango ito tumakbang ng palayo. Binitbit na niyang kanyang 2 malaking bag at sinakay sa elevator. First time niyang pumasok sa motel kaya kip-kip niyang kanyang shoulder bag habang nakikiramdam. Ang totoo ay natatakot siya. Hindi niya alam kung saan siya titira pagkatapos ng lahat ng ito, pero masigit ay takot kung makakayanan nga ba niyang mabuhay nang wala si Johan. Nagagalit siya pero hindi pa rin niya magawang itakwil ito sa puso't isip niya. Alam niyang hindi na niya alam kung paano magsisimulang muli nang malayo sa mga alaala ni Johan. Maingat ang kanyang mga hakbang hanggang makapasok siya sa nakalaang kwarto para sa kanya. Katamtaman na ang laki ng kwarto. Malinis naman at komportable ang kama niya. Parang lutang pa rin ang kanyang isipan habang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung anong susunod niyang hakbang bukas. Hindi naman pwedeng palagi siyang naka-check-in dito sa motel. May kaunti siyang ipon, ngunit
Nilalaan niya yun para sa kasong isasampan niya sa kanyang madrasta. Bagamat nangako si Johan na wala siyang dapat na alalahanin, sa gastos ay ayaw pa rin naman niyang tuluyang umasa dito. Maya-maya ay may narinig siyang malakas na katok sa pintuan. Kunot noong napatingin sa pinto. "Hazel, open the door!" Dinig niya sigaw ni Johan mula sa labas ng kanyang inuukupahang kwarto. Paano nito nalaman ang kinaroroonan niya? Naisip niyang baka mag-iskandalo pa ito doon kung hindi niya pagbubuksan kung kaya't napilitan siyang tumayo at pagbuksan ito ng pinto. Galit na galit si Johan na makita siya. "Talaga bang ganyan ka? Bigla ka nalang sasama sa ibang lalaki kahit na anong oras na gustuhin mo? Kung nakakamatay ang tingin, marahil ay kanina pa siya namatay sa tilim ng tingin pinupukol nito sa kanya ng mga sandaling yon." "What? Mas magaling ba siya kaysa sa akin, ha? Hindi lang isa kundi 2 beses na itong sinampal. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan." Gigil na sabi ni Hazel dito. "At kung sakali mang kinamang ako ni Ricky, labas ka na doon. Hindi ba ikaw rin naman ang may sabi? Walang tayo't kailanman hindi magiging tayo. So bakit ka pa nakikialam sa buhay ko ngayon? Eto bang hinahanap mo, ha? Eto bang kailangan mo?" Sabi nitong marahasyang niyakap at pilit na inangkin ang mga labi ngunit mabilis na itong naitulak. "I can't believe na umibig ako sa lalaking kagaya mo." Napapaiyak sa galit na sabi ni Hazel dito. Nakakuyom ang kanyang mga kamay habang nakatingin dito. Go away and stay out of my life forever. Simula ngayon, ayaw na kita makita pa. Isipin ko na lang isang bangungutan lahat na nangyari sa atin. Umalis ka na! Maring sabi ni Hazel dito. Para namang itong biglang binuhusan ng malamig na tubig. Kung kanina galit na galit ito sa kanya, ngayon ay biglang nagbagong ekspresyon ng mukha. "Hazel." Tinangka siya nitong hawakan, ngunit mabilis siyang pumiksi. Nang mga sandaling iyon ay wala siyang ibang nararamdaman kung hindi ang matinding galit. Go away and stay out of my life forever." Laglag ang balikat na tinalikuran na ni Johan si Hazel dahil kahit anong pag-amo niya dito ay parang bato ng damdamin nito para sa kanya. At hindi niya ito masisisi. Sa labis na selos na nararamdaman niya kanina ay napagsalitaan niya ito at pinaratangan ng kung ano-ano. Bakit ba kasi pilit niyang dinedenay ang totoo niyang nararamdaman para dito? "Umalis ka na, Johan. Siguro nga'y tama ka. Hindi ka karapat-dapat mahalin kaya magmula sa araw na to, makakaasa kang burado ka na sa puso't isipan ko." Masasakit sa kanyang pandinig ang binitawang niya ni Hazel. Ngunit hindi niya ito masisisi. Siguro nga'y dapat na magwakas ang kahibangan nilang ito. Mas mainam ngang palayain na lamang niya ito. Hindi ba't ito rin naman ang gusto niyang mangyari? Total ay hindi pa rin naman siya handang magmahal. Tahimik at dere-derecho na siyang lumabas ng motel. Natatakot siyang baka kapag nilingon pa niya ito ay magbago na naman ang isip niya. Gaya ng sinabi nito sa kanya, magmula sa araw na ito ay buburahin na siya nito sa puso't isipan nito. At yun din ang kailangan niyang gawin ngayon, ang burahin si Hazel sa puso at isipan niya. Anong mangyayari ng tila nasira ng pagsasama sa pagitan ni Johan at Hazel? Hanggang kailan magbubulag-bulagan si Johan sa tunay niyang nararamdaman para kay Hazel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.